para hulihin si Digong. Siya nga lang ang nagbukas ng pinto para pumasok ang ICC sa Pilipinas at ang Interpol. Ito po ang katotohanan kung bakit si Digong nagkaroon ng warrant mula sa ICC. Laila de Lima. Speaking of Laila de Lima, eto na mga kababayan. Laila de Lima. At this point, di ba? May warrant of arrest, okay? From the ICC. Ito. We need to start off on with a legal question, but please also break it down for us in layman's terms. Kasi there's this big debate as to whether or not somebody who's being extradited should undergo a process first here in the Philippines, or can he already be taken out of the country and, for example, brought to The Hague? Okay, kasi ang alam natin at this point, di ba? May warrant of arrest, okay? From the ICC. And then, pinadaan sa Interpol. And then the Interpol, in turn, referred it to the Philippine government. That's very apparent from the fact na yung nag-serve, ay yung nag-arrest sa kanya ay yung PNP and per news reports accompanied by Interpol. So yon, klarong-klaro po. Sa mga pinaglalaban po ng mga DDS na hindi marunong mag-research, tama nga sabi ni Baste, ang ICC walang jurisdiction na pumasok sa Pilipinas at mag-aresto kay Digong. Pero, kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. Ang problema, miyembro po tayo ng Interpol. According nga dito sa sabi ni Laila de Lima, Interpol po ang nakipag-collaborate or nakipag-coordinate sa Philippine Police o PNP, Philippine National Police, para tugisin si Digong. Hindi po ang ICC, kundi ang Interpol. So, klaro po. Gising, mga kababayan. Klaro po. Huwag na kayong iyak-iyak dyan. Si Digong din naman, wish granted yan. Ito na. Agents or Interpol officers. I'm just basing this from report so far. No? So, proseso ay nasunod. Now, depende na rin yan if there are other intermediate steps na usually being undertaken by Interpol kapag merong ganyan na mga referral sa kanila for implementation. Kasi, the lawyers of Mr. Duterte, I'm sure, are thinking now of certain remedies. Kaya hindi may iwasan na merong mga intermediate steps muna or developments. But then, ang malinaw talaga ay arestado na siya. Yes, ma'am. And then, ang ang question is, yung would custody stay with the Philippines as the custodial state? Kasi kung ganon, so dapat ilagay na muna siya sa kung anumang dapat na facility para sa kanya. Naku, Bartolina yan. While waiting for other developments, like for example, kasi kailangan magre-return ng warrant. Opo. Kasi yung pagre-return ng warrant, yes, go ahead. Senator, sabi kasi nung kabilang kampo, kinakailangan ng warrant from a local court. Hindi sapat yung warrant ng ICC. Whether that is true or... Alam mo, sa totoo lang kailangan daw ng warrant ng local court, sabi ng kampo ni Digong, at hindi daw sapat ang warrant ng ICC. Aba, international na yun Pero pakinggan pa rin natin dito si reporter. Baka magiging moot and academic na yan kung siya ay nailipad na at nadala na sa The Hague. Nadala so na maraming, ito ay hindi simpleng legal this or legal that. No? Tingin ko yung ginagawa ngayon is out of the box. No? Pwede lang maghugas kamay dyan yung gobyerno. Wala kami kinalaman dyan. No? Wala namang... Kasi kung tutuusin, wala po talagang kinalaman ang Marcos administration sa pag-aresto kay Digong dito. Kasi nga, ang may lakas lang na loob nitong nagreklamo sa ICC or sa International Criminal Court ay ang Liberal Party senator. Isa si Laila de Lima at si Senador Antonio Trillanes dito. So sila po ang lakas na loob na kumalaban kay Digong. Baka nakalimutan nyo po, panahon na nakipaglaban si Laila de Lima at si Senador Antonio Trillanes na si Digong ang presidente pa. Anong ginawa nila? Pinakulong si Laila de Lima. Si Antonio Trillanes, sinabihang fake news. Sundalong kanin, gawa kwento, mahilig sa ganito. Pero hindi nila napakulong si Trillanes kasi totoo naman. 'Di ba? Ayaw nga nilang labanan si Trillanes, ayaw nilang imikan kasi nga mabubusisi ang ginawa ni Trillanes at makakalkal ang lahat ng baho nila. Hindi lang yung pagpatay. Yung kay Laila de Lima, yun yung pagpatay.
Oo, yung kay Trillanes, yun yung mga bilyon-bilyong pera. Yung mga ill-gotten wealth. Yung hindi ma-explain, unexplained wealth. Yun yung pinaglalaban ni Trillanes. So ngayon, sa madaling salita mga kababayan, may nakarating nga sa akin kanina, nag-message akin na isang supporters na kaya totoo ba na nakapraise na ang pera ng mga Duterte? Hindi ko po alam. Wala pa pong nagbalita or nag-vlog, wala pang binalita na pinipraise na ang kanilang mga bank's account. Ay, dapat nga, umpisa pa lang nung kinasuhan na, ipipraise na agad, baka matransfer pa sa kaapu-apuhan, baka matransfer pa sa kapatid-kapatid at kamag-kamag-anakan. Di ba? Kasi yung iba, hindi porkit labandera, pwede ka pagawain ngayon ng bank account. O, pangalan ni labandera, o ipasok mo lahat yung million dyan. O, pangalan ni driver, ipasok dyan kung hanggang kayang limit na pwedeng ipasok sa bank account na yan. Di ba? Dapat umpisa pa lang. Praise nyo na. Baka ipasok na kay labandera, ipasok kay hardinero, ipasok kay boy, ipasok kay mid, kay yaya, o kay lula, kay auntie, kay uncle, kay tiyo, o kung kani-kanino pa. O, basta mapagkasya lang. Hanggat kaya ng limit na pwedeng ipasok para pag i-freeze, wala nang laman. Yeah. Ng mga restraining order sa Supreme Court o any courts. So, mamaya alas 5, lipat na siya. Alas 5 So, talaga, ha? narinig ko lang. Pwede Sa isang yun. bubwit. Kasi nga, May tanong lang ako. Ano ba yung bangko na HSBC? Parang gusto kong tatalakayin niyang bangkong HSBC. Kasi pagkakaalam ko, BPI lang eh. Alam niyo ba yung bangkong HSBC? Abangan. Abangan. Ito na. well, yung ano nga is that may warrant of arrest from an international court. So it was served on him or inaresto inaresto siya in compliance with that warrant of arrest. And then may ano yan yung pwedeng mag-return ng warrant. Yes, ma'am. Pwedeng sa local court o pwede rin sa ICC na mismo sa The Hague. Pero it doesn't mean maghihintay pa ng warrant of arrest from a local court. Yes, ma'am. Ma'am, Kasi meron... Ma'am, if I may, Go ma'am, ahead. kasi, given na po na may arrest warrant na ang ICC, that much is clear naman. I mean, we also seen the warrant. But my question po has to do with this. I understand po this is still extradition. Technically, it still is extradition, even if it's ICC and Interpol. But we also have this extradition law, PD 1069, which also states that in cases of extradition, before you can fly somebody out, it has to be approved by a court, I think the RTC, and that can be appealed with the Court of Appeals. So that would sound like it's a more long drawn out process than some would like to believe na pwede siyang ilipad ASAP. Ano po, what really is the case here? I mean, you were Justice Secretary before. Yeah. Okay, kasi, well, hindi talaga maiiwasan na this is considered also like an extradition case. Kasi yung mga other cases na dumadaan talaga sa Interpol ay ganon, yung talagang out and out na mga extradition. Now, this particular, this situation, ICC, iba ang jurisdiction yan, although may pagka similar to extradition. So, yung sinabi ni Senador Laila de Lima, sinabi na natin kanina yan. Oo, so narinig nyo naman po ang sabi ni Laila de Lima. Oo, sila po ang author niyan. Kaya po nabigyan ng warrant at hinuli si Digong. Wala pong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Klaro po. Oo, so ito na mga kababayan. Bago tayo magpatuloy sa ating panghuling pag-uusapan patungkol kay Bato de la Rosa, ito na. According sa aking pagkakaalam, mga kababayan, yung bangko na HSBC, bakit noong year 2017, andun ang lolo nyo? Kasama ang abogado, kasama ang Entel, kasama ang mga galamay niya. 2017, pumunta sa HSBC. Pagka 2019, lumipad ulit HSBC. Ganon pa rin ang kasama niya. Abogado, Entel, pulis o bodyguard, siya. Noong 2025, lumipad ulit. Ganon pa rin ang kasama niya. Abogado, Entel, private bodyguard, siya. So bakit
kada flight nila sa Hong Kong, hindi nag-iiba ang mukha ng kasama. Hindi nyo ba napansin? 2017, 2019, 2022, and 2025, kung ano yung mukha ng 2017 na kasama niyang lumipad ng Hong Kong, ganun pa rin yung mukha na kasama niya ng 2019, 2022, 2025. Every 2 years. Hindi ba kayo nagtataka?